Welcome guys sa ating video tutorial. So meron ngayon tayo dito HP, no. So sa customer unit to, no. So i3 yung specs niya, no, for i3. So ang complaint ni customer dito, no, mabagal kasi. So di halos magamit daw, sobrang bagal niya. So naka hard disk pa to, no. So gagawin natin, i-upgrade natin siya ng SSD. So alam niyo naman ang SSD drive sa technical aspect, mabilis talaga tong mga SSD drive na to. So times 10 ang speed ng SSD drive. So ayan, no. So lagyan natin siya ng 240. So ayan, SSD drive. So i-upgrade natin yung kanyang hard drive para maging times 10 ang kanyang speed. So ayan, baklasin natin now guys. Lagay muna natin yung battery. So ayan. So ini ada yang masuknya. So update. Oke, saat natin ulit. So guys, so yung hard drive niya, no. So lagyan natin yung socket. So ano to? So wala yung speaker niya. So nakakatawa natin. Okay, tagal natin lang. So save natin. So ayan guys, tagal natin. So gawin natin yung tuloy sa gilid. Lipat natin yung lipat. Lipat siya. Lipat siya. So ayan. So sa lipat. Ito kasi. Okay, so natin. So matira yung hard drive nito, no. So yung pwedeng gawin natin, external drive lang yung user. So pwedeng gawin external drive yung papalitan yung hard disk. So yan natin yung SSD. So lipat siya. Kaya yes, lagyan natin. So sakpan natin. So lagyan natin yung USB yan. So ito speaker. So ayan guys, nalagay na natin. So i-cover na natin. Tayo bang nagaw?
So okay na yan, cover na natin. Guys, so gagawin natin ngayon, i-install natin yung Windows. So ayan, so kunin mo natin charger nya. So ayan, so hindi na rin gumagana yung battery yata na ito eh. So, saka natin ang charger. So, ayan. So, ito tayong USB installer. Ayan tayong ano dito. Windows 10. And guys, lagyan natin yung ating USB, Windows 10. So guys, ilagay natin yung open natin. So lagyan natin ng USB na installer. So power up natin. So, boot tayo sa ano, escape natin. Okay guys, power on natin. Punta tayo sa BIOS. So press F2 natin, no? So exit natin. Yes. So, ayan guys, power on natin. F10. So F10 natin. So muna tayo sa BIOS. Want to save no muna natin. Enter. So pupunta tayo dito sa boot option. So nakita nyo yung boot option guys. So ayan. So magbuboot tayo dyan. First boot natin is yung USB. So ayan. So F5 to F6 daw. F5, F6 to arrow down. So kailangan ng priority boot natin is yung USB. So ayan, no. So kanina nakaboot OS, no. So priority boot natin is yung USB diskette.
o USB drive. So yun ang priority boot natin. And then save na natin. Save natin F10. So ayan, save. So ayan guys. So magbubot na yan sa Windows. Sa USB natin magbubot na yan. Guys, no? Ayan guys, nag-boot din sa Windows. So next natin, so install Windows lang. So ayan, preparing setup. So accept lang natin. So next natin ulit. So and then dito i-put natin. So custom installation lang tayo. So yan. So ayan, custom installation tayo. So ayan, meron tayong allocated partition. So create new lang tayo. So ayan, apply lang natin para mag-proceed siya. Create lang tayong partition. So yes, okay lang natin yan. So ayan, wait natin mag-create ng partition. So ayan guys, so ito tayo sa pinakamalaking size, sa primary. So dito natin i-install yung Windows. So next lang natin. Ayan, so guys, nagbabasa na siya. So i-proceed lang natin yan. Wait natin matapos ang installation. So after nyan, mabilis na yan, magagamit na ng maayos na client. So ayan guys, nag-i-install pa. Tapos guys, so patient muna tayo sa pag-antay. So ayan, kung gusto nyong mag-upgrade ng laptop, gusto nyo ng DIY nyo, do it yourself, so sundan nyo lang yung mga ginawa. So baklasin nyo lang yung hard drive, palitan nyo lang hard drive, palitan ng SSD, so bibilis na yung computer nyo. Wala kayong magiging problema sa performance nya. So yung mga data nyo hindi man mawawala kasi nandito naman yung tinanggal. So dito guys, pwede pala kayong bumili ng enclosure na pang SATA rin. So pwede nyo magamit ito sa USB. So meron na kayong data backup, magamit nyo rin to guys. So hindi siya mababaliwala. Bili lang kayong enclosure na 2.5. So ayan, pwede nyo nang gawing save data, picture. So magiging external drive yun na siya. So yun, tip lang para hindi sayang. So ito siguro alokin natin ni client na bumili ng enclosure para ito na yung gawin niyang data backup. Kasi sayang din, 1 tera din to. So yun lang guys, tip lang para hindi sayang yung hard drive pag nag-upgrade kayo ng SSD, para nagagamit pa rin. So ayan, balikan muna natin yan guys mamaya. I-pause lang natin saglit. Nasa 60% na tayo, no? Pause lang natin para hindi mahaba yung video natin. So 37% na tayo. So yan guys, 76% na tayo nag-install. Windows installation pa tayo, no? So ayan, Windows setup.
Ayan guys, 860. Sorry. So naka first boot pa yung USB, no? So tanggalin natin yung USB. So, tanggalin natin yung USB para mag-boot siya sa ano. So Windows, binasa niya ulit yung installer natin, hindi ko kasi natilanggal yung USB. Naka first boot kasi sa USB. So ayan guys, nag-boot na siya. Hindi natin saksak yung USB ulit. So magiging first boot na niya yun yung OS niya kasi meron na siyang OS. So next restart niya, hindi na niya babasahin yung USB installer kahit nakasaksak. So ayan guys, getting ready. Ayan guys, after nyo mag-restart, mag-install na yan na completed na yan.
Buuin natin yung first boot niya. So, nagbo-boot pa rin siya sa USB. So, babaguhin lang natin yung kanyang first boot. So, para hindi na siya mag-boot sa USB. Nagbo-boot pa rin siya. So, ayan na, naka yung first boot niya na. So, itong ano. So, ayan. So, OS boot natin, F6 na. F6. So ayan guys, tapos save natin yung exit F10, no? Tapos save. So ayan, kahit nakasaksak yung USB nya guys, hindi na siya mag-boot. Hindi niya na-enable kanina. Meron kasing iba kahit naka first boot, pag tinanggal mo yung USB, babalik niya sa dati yung ano, yung boot niya sa Windows. Ito kasi hindi. So ayan, kahit na nakasaksak, mag-boot na sa Windows yan. Pina-priority niya pa rin yung ano, yung USB. So ayan, just a moment na. So ayan, next lang natin. Next lang natin. So yes lang natin. Next. So yun, username na lang. So user lang nagalagay natin. So lagyan lang natin ng ano, user. So yun, next na natin. So password, no, alam na natin lalagyan ng password. Next lang, bala na si client maglagay ng password. So next lang natin yan para mag-proceed yung Windows. So accept lang natin. So ayan guys, tapos na siya mag-install. So ayan guys, tapos na siya mag-install. So guys, dito no, pag first install kayo ng Windows, so lagi nyo check yung dito yung device manager nyo, no. So right click nyo lang dyan yung start. Yan, right click nyo yung start nyo dyan. Tapos right click yung sa taskbar. Tapos dito sa device manager, no, yan, no. So check nyo yung mga device ng laptop nyo kung naka-install, no. So katulad nyan, no, yan, no, may mga exclamation, no. So hindi nagra-run pa ng maayos yung mga hardware niya. So kailangan nyo i-update yan. So connect lang kayo sa internet. Tapos pag ni-right click nyo yan, let's say halimbawa to, right click nyo yan guys. So ayan, update driver, magko-connect sa internet yan. Tapos ayan, no, search to internet, automatic yan, magda-download na ng internet yan. Ganyan sa Windows 10, hindi katulad sa Windows 7, manual mo talagang i-install.
ito kung saan mag-update na sa Windows. So tingnan mo yung graphics niyan, hindi pa rin naka-install. Ayan, naka Microsoft Basic pa rin, so hindi pa rin niya nakikita yung video card niya sa laptop. So hindi pa rin maganda yung resolution niyan. So yan guys, ganoon din, right click nyo lang din yan guys. So yan, right click nyo, update driver nyo lang din sa Windows, so, para maging maganda yung resolution at graphics ng laptop. So yan guys lang yung tip, no. Pag newly install ang Windows nyo, so kailangan walang mga exclamation point na ganyan, kasi pag merong ganyan, ibig sabihin merong hardware na hindi gumagana, hindi naka-install ng properly. So kailangan wala lahat na error doon sa device manager. So yan guys, no, try nating restart kung mabilis na siya. Yung dati kung mag-boot siya ilang minuto, mga 3 minutes. Minsan inaabot pa ng 4 minutes daw bago mag-boot. So pag mag-shutdown daw lalong matagal. So yan, tapos na siya. So yan guys, no. So ngayon bibilangan natin kung ilang seconds lang siya mag-boot. Dati minuto eh. So yan, no. So itinutin natin yung power. So pag nag-power na siya, pag nag-display, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayan guys, no, hindi pa genuine yung ating Windows. So bawal kasi mag-install ng pirate. So ayan guys, exit natin. So wala pang 10 seconds yung boot niya, no. Sobrang bilis niya talaga. So kahit ulitin natin yan, ulitin natin ulit. Try natin shutdown ulit. So ayan, mabilis siya mag-shutdown, no. Segundo lang din shutdown na siya. So ayan, di ba? So power on natin ulit guys. Bilangin natin ulit pag lumabas yung display ng Windows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayan, 10 seconds. So bilis, no. Hindi katulad dati 3 minutes, 4 minutes daw, ang tagal. Lalo daw pag ginagamit, gumagapang. So ayan guys, no, yung difference ng SSD saka hard drive. Bilis talaga ang hard drive sa I'm sorry. Ang difference talaga nila, mas mabilis talaga yung SSD sa hard disk, no. So kasi yung hard disk, mga ganitong hard disk, may needle pa kasi yan na umiikot, diba? So may revolution yan. Yung RPM niya, yung revolution per minute niya. So kaya matagal siyang mag-read and write. Unlike ng mga SSD solid state, so wala nang needle yan na umiikot. Diretso read and write na agad siya, no. So yun lang yung advantage ng SSD. Sobrang bilis talaga niya sa hard disk. So yan guys, no. Please don't forget to like and subscribe sa ating tutorial. Yan lang po, ganun lang po kasimple ang ating tutorial ngayon, and God bless. Maraming salamat. Please follow nyo na lang po ako sa aking mga Facebook account and YouTube channel. God bless. Bye bye.